Malaki na itutulong sa ating ekonomiya ng paglakas ng piso kontra dolyar. Pero hindi po lahat ng sektor natutuwa sa pagtatag ng piso, lalo na yung mga umaasa sa remittances sa mga kanilang kaanak mula sa ibang bansa. Balita natin ni Victoria Tulad. Magdadalawang taon na sa Chicago, USA ang asawa ni Debbie. Buwan-buwan nakatatanggap daw sila ng kanyang mga anak ng $500 o mahigit 20,000 pesos. Pero sa dami ng gastusin sa bahay na dinagdagan pa ng pagliit ng halaga ng dolyar kontra piso, hirap daw mag-budget ngayon si Debbie. Dati kasi 'di ba, ang palit nasa 43 ngayon bumaba, masyadong ang baba ng palit. Kasi minsan may tumatawag sa akin, may nagpapaluto. Yun na lang yung extra kung ano. Ganito rin ang sentimiento ni Marlene na umaasa sa padala ng biyanang nasa California. Ang $800 na remittance daw ang sumasagot sa kuryente, tubig, pagkain at gastusin sa paaralan ng kanyang 3 anak. Nung bumaba na yung sa piso, hindi mo na ngayon mabudget. Kapag bumili ka ng almusal mo, tama lang, tinapay na lang. O kaya brunch, tamang-tama lang talaga yung pera na ipapadala. Bukod sa mga kaanak ng overseas Filipino workers, apektado rin daw ang negosyo ng business process outsourcing at importer sa paglakas ng piso. Ang isang manufactured good, merong imported na component, tapos meron siyang local na input. So pag pinagsama mo, kung nakamura sila dun sa kanilang raw materials na imported, maaaring maging mas mura yung ating mabibiling final product. Hindi ko muna sa Amerika is mucho ka, gano'n. Sabi nila, yung para kang reyna o gano'n, yung hari. Hindi. Pero sa kabila ng pagdaing ng ilang sektor ng lipunan, malaki naman daw ang tulong ng matatag na piso sa ekonomiya. Nangangahulugan daw kasi ito na mas maraming investor ang pumapasok sa bansa na magre-resulta naman sa dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Actually, maganda ang ginagawa ng Bangko Sentral kasalukuyan. Minomonitor nila at rineregula ang ating exchange rate. Isa rin daw dahilan ng paglakas ng piso ngayon ang pagpasok ng maraming dolyar sa bansa noong holiday season. Pero base sa market trends, maring paglipas ng ilang linggo ay bumalik ang palitan sa 41 level. Victoria Tulad, GMA News.